Hi, hello, Nathan is me. So, gamit ko ngayon yung camera ko as usual. Naka-front cam lang ako, kaya parang medyo mas pangit yung quality. So, as you can see on the title, mag-unbox ako ngayon ng aking new equipment. Yay! Wow! So, sa una, mag-unboxing muna ako, then mag-start time na ako. So, yun na, let's start the unboxing. So, ito na yung tsura niya. So, ilalapit ko lang siya. Ayan, specs. Hindi siya nagpo-focus kasi nga front cam. Ba't ito magpo-focus? So, yan siya. Yung tsura. Ayan, gilid, front, back. So, ito yung model niya. Sony NEX-3N. So, ito yung meron siya. Ayan, hindi ko alam kung tama ba, kung nakabaligtad to sa screen. Pero, sige, try. Mirror ko na lang siguro kapag nakabaligtad siya. So, yun yung meron sa kanya. Hindi ko alam ibig sabihin nun, so hindi naman kasi ako professional. Yan. Overview ng camera, yan. Ting lens. Saan yung flip? Ito na yung naka-flip siya. May flip-up screen siya. So yun na nga, let's start the unboxing. So first, i-unbox natin siya. Malamang. ano bang saysay ng video na to? So yan na, 1, 2, 3. So hindi ako titingin. Hindi. Wala rin naman kwenta kung di ako tumingin. Kasi nga, di ba, naka-front cam ako. Ano ba yan? So, ito na. Buksan na natin. In 3, 2, 1. So, yun yung tsura niya. Ito yung camera. Naka-plastic pa, yes. So, ipapakita ko naman sa inyo yung laman nito. So, firstly, meron siyang battery. Of course, kailangan nyo ng battery para sa mga camera nyo. Then, next naman, di ko alam kung ito yung charger. Charger niya. Pero paano to? So, yan siya, Sony. May USB siya. May ganyan. Buksan ba to? So, ganyan siguro. Pat. Ay, joke. Di ko alam. So, may kasama rin siyang ganito. So, yung parang pang-Android na charger. Hindi ko alam para saan to. Siguro dito to. Okay. Ba yan? Meron din pala siyang kasama nito. So, ganyan siya. So, charger lang siya. Paano tayo charge? Next naman, itong, strap. Strap niya. Sony strap. So, yan siya. And lastly, ito yung pinakamahalaga, ang camera. So, yan. So, ito na! So, hindi ko pa alam kung anong kulay niya kasi nga, diba, surprise. De joke, alam ko na yung kulay niya, kulay puti. Pero, kunyari, surprise. So, ito na, bubuksan ko na siya. So, ito yung tsura niya. Yan yung tsura ng camera. Meron siyang thumb rest para sa pag-vlogging. Meron din siyang, ano to, review. Pero, yan, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung tsura niya. So, interchangeable lens nga pala siya, meaning pwede siya palitan. Ayan, ang linis. Wow! So, try natin yung autofocus niya. Yan, hindi siya nakafocus as you can see. Hindi na ako. Ganun parang may linya-linya. Nung gumano ako, ayun, may linya. Nakita niyo ba guys? Ako lang ba? What the heck? Ano yan? Siguro masyadong mali yung pagkalagay ko nung... Wait lang, try natin lagay dito yung camera. Meron pa rin siya. Siguro, may effect siya sa LED lights or... lang. Comment nyo down below kung maganda ba yung quality nito or pangit. So, ngayon naman, try natin siya. Try natin mag-vlog. So, ikot tayo din sa kwarto na to. So, sala to, guys. So, yan. Meron din ditong pag ganito. Yan. So, yan yung labas lang. So, tinakpan ko lang kasi nahiya akong marinig ng ibang tao yung pagbablog ko. May ganyan kasi may ganon. Para hindi lumabas yung hangin, yung lamig. Para hindi lumabas yung aircon. So, hindi ko alam kung sala tour ba to. O ano. So, yun lang. Vlogging with my new camera. Kasi pag focus siya pwedeng ganyan. Pero slow yung pagka-focus niya. Grabe. Parang dahan-dahan na nagpo-focus. Kaya pala gumaganon yung mga vlogger. Kasi minsan, ako rin try ko kanina, siguro. So, ito try ko mag-focus sa isang bagay ng malapitan. So, hindi ba siya nagpo-focus? Or nagpo-focus? Di ko alam. Hindi siya masyadong focus. So, kailangan mo ng kamay para ma-focus siya kasi para matanggal yung background or para makita niya yung pina-focus mo. Nakafocus na ba? Nakafocus na. Tingnan yung grabe yung bokeh effect sa likod. Ang galing. Pwede pala ako dito. So yun o, ang galing. May pa-blurred background ako. Bokeh yung tawag sa blurred background, guys. Kung di nyo lang alam. Ayan, lapit tayo. O, diba?
Slowly, parang nagdidim lang. Naman mas malinaw to sa G7X, no? Para naman worth it yung pagbili ko sa camera na to. So yun na nga story time, hindi na tayo mag-story time kasi ito na nga yung place na... Ito. So actually, tumingin ako ng mga cameras and yung pinakauna kong nakitang pinaka-affordable, yung 7,000 or something, 8,000 na camera, yung Panasonic Lumix GF3. And okay na ako dun, pero sabi ng mama ko, i-stop ko daw yun kasi magdadagdag daw siya ng pera. So, paano nga ba ako nagkaroon ng pera para dun sa GF3 dapat? So, as you can see, in-upload ko agad to and wala akong review nung SJ Cam M20 kasi nga, binenta ko na siya. So, kung makikita nyo sa comments dun sa unboxing ko ng SJ Cam M20, may nakalagay sa baba, I'm selling this camera, something. Pero nasell ko na siya ngayon. So, kung nasell ko na yun, sabi ng mama ko, dadagdagan niya daw yung pera ko. So, dinagdagan niya nga. And nakabili na ako ng camera na to. Kasi yung Panasonic GF3 guys, wala siyang flip screen, which is ayoko. Ganito siya, pero feeling ko mas pangit yung quality. Wait, try natin mag-autofocus. Ano ba yan? Adik na ako dito sa autofocus na to. Hindi niya talaga kaya yung sobrang lapit. Siguro. Mag-focus ka kamay. Ayan, nag-focus siya sa kamay ko. Ano ba yan? So, nasa na nga ba ako? Kasi guys, sa GF3, wala siyang flip screen na katulad nito. May flip screen siya yun. As you can see. Ako lang pala yung nakakita. So, papakita ko naman sa inyo ngayon pala. Wait. Bago ko ituloy itong story time na ito. Ako tumitingin sa taas, imbis na dito sa lens. So, try ko mag-focus dito sa lens. So, yun nga. So, feeling ko hindi talaga para sa akin yung GF3 na yun. And, siguro kung nag-GF3 ako, gaganda lang yung quality, pero parang iPhone lang siya, gagamit pa ako ng mirror sa likod. So, mas convenient kasi ito guys. Kasi meron na siyang flip screen. Tapos yun. So, this video is sponsored by PH Vouchers PH. So, nagbibigay sila ng mga vouchers sa Lazada, etc. So, ililink ko yan down below in the description. And comment nyo rin guys kung nagustuhan nyo yung quality ng camera na to. Sorry guys sa mga nagsabi ng review kahit di ko naman nagawa. So, sorry talaga. So, abangan nyo yung mga magiging latest vlogs ko, lalo na yung JS Prom namin na gaganap sa February 15 or 14.